Ang usapan tungkol kay XRP ay muling uminit dahil po sa isang pahayag mula kay Ginoong Mason vs. Lewis. Isa po siyang kilalang analyst at founder ng PayScience. Ayon sa kanya, kahit umabot pa sa $5 ang presyo ng XRP, hindi pa rin daw siya magbebenta. Sa halip ay mas gusto niyang kumita gamit ang tinatawag pong staking at saka yield farming sa pamamagitan po ng XRP Fi. Kaya ang tanong ngayon, bakit mas pinipili ng ilang malalaking investors ang mag-hold kaysa sa magbenta? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang dahilan kung bakit hindi ibebenta. Yan, kung ayaw po nilang ibenta itong sa XRP kahit nasa presyong $5 na ito. Yan, ayon po kay Ginoong Mason ay mas malaki ang kita sa pangmatagalan kung gagamitin sa XRP sa staking kaysa sa simpleng pagbebenta. Kapag nag-stake ka, nakukuha mo ang tinatawag na yield or passive income na parang monthly profit. Yan, or buwanang kita mula sa iyong hawak na tokens. Hindi mo kailangan na magbenta agad dahil kumikita ka na habang hawak mo pa rin itong si XRP. Kaya ang market impact po nito ay kung mas maraming holders ang gagamit ng staking imbes na magbenta, bababa po ang circulating supply. At ang pagbaba po ng supply ay maaring magdulot ng pressure na magpataas pa ng presyo ni XRP. Yan po yung actual na post dito ni Ginoong Mason vs. Lewis. Yan, basahin po natin yung kanyang actual na sinabi rito. Pero yan, yung kanyang base po rito sa kanyang profile ay meron po siyang 246.2k na bilang ng mga followers. Kaya yan, ang dami pong malaki po yung kanyang followers. Ibig sabihin is marami pong nagtitiwala sa kanyang mga linalabas na pahayag. Yan, yan. Sabi niya rito, it's confirmed. I probably won't be selling any of my XRP even at $5. I'd rather participate in staking, yield farming through XRP Fi. Kaya yan, check po ninyo itong XRP Fi sa mga interesado po na makipag-participate sa staking at saka yield farming. This will be huge for anyone with big holdings and small but especially big holders. Ayan, yan po yung kanyang actual na sinabi dito. Ngayon ay ano nga ba ang benepisyo ng staking kumpara sa pagbebenta? Yan, kapag nagbenta ka ng XRP sa presyong gusto mo, tapos na ang iyong kita. Pero kapag nag-stake ka, hawak mo pa rin ang asset habang kumikita ka ng rewards. Para itong pagkakaroon ng lupang inuupahan mo. Kumikita ka buwan-buwan habang hindi mo pa binibenta ang mismong lupa. Kaya ang market impact po nito ay ang ganitong pananaw ay nagbibigay po ng long-term stability sa presyo. Dahil hindi po agad nagkakaroon ng selling pressure, mas nagiging matatag ang galaw ng market. Ngayon ay paano naman po nakakatulong ang yield farming? Ayan. Sa pagdating po sa yield farming, inilalagay ng mga investors ang kanilang XRP sa liquidity pools kapalit ng mas mataas na kita. Para po itong pagpapautang ng pera na may interes. Mas malaki ang halaga ng hawak mo, mas malaki rin ang kikitain mong yield. Kaya ang market impact po nito ay kung patuloy na lalaki ang bilang ng mga investors na papasok po sa yield farming gamit sa XRP, lalakas po ang demand para sa kanya. Ang paglakas po ng demand ay isa sa mga dahilan ng posibleng pagtaas ng presyo. Ngayon ay dito naman po tayo sa XRP Fi. Ano nga bang ibig sabihin nito at bakit po ito mahalaga? Yan, ang XRP Fi ay ecosystem ng decentralized finance or DeFi na nakasentro kay XRP.
Dito po pumapasok ang mga bagong serbisyo tulad po ng staking, liquidity pools at saka iba pang DeFi protocols. Noon nakilala po si XRP bilang pambayad lamang. Pero ngayon, nagkakaroon na po siya ng mas malawak na gamit dahil po sa DeFi. Kaya ang market impact po nito ay ang paglawak ng gamit ni XRP ay nakakapagbigay ng bagong tiwala at kumpiyansa para sa mga investors. Mas marami ang makakakita sa kanya, hindi lang bilang asset para sa payments, kundi bilang isang kumikitang investment. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang RLUSD stablecoin sa ecosystem? Ayon po ulit kay Ginong Mason, may ilang protocols na gumagamit ng RLUSD, ang stablecoin ni Ripple, bilang bahagi ng kanilang DeFi system. Ang maganda po dito ay pwedeng kumita ang mga investors gamit ang stable asset nang hindi po masyadong naaapektuhan ng matinding price fluctuations na dala ng volatile assets tulad ni XRP. Ang market impact po nito ay kung mas maraming investors ang gagamit ng RLUSD kasama po sa XRP, magiging mas ligtas ang ecosystem. At kapag ligtas at matatag ang sistema, mas dadami po ang papasok na kapital. Ngayon ay ano naman po ang magiging epekto kung mas maraming whales ang mag-stake kaysa sa magbenta. Ayan. Kung ang mga malalaking holders o tinatawag po na whales ay mag-stake ng kanilang XRP, bababa po ang supply na nasa market. Ang pagbaba po ng supply ay nagiging dahilan para maging mas stable ang presyo at minsan ay nagtutulak pataas ng value. Ang mga whales ay may malaking impluensya sa galaw ng presyo kaya napakahalaga ng kanilang diskarte. Pagdating po sa market impact, posibleng magkaroon po ng bullish effect kay XRP dahil mas konti ang available sa mga exchanges. Kapag tumaas po ang demand, natural na tataas din ang presyo. Bilang panghuling katanungan ay tataas ba ang target price ni Ginong Mason para kay XRP? Yan, sinabi nga ni Ginong Mason na mataas na ang kanyang exit target sa $5. Pero maaari pa itong tumaas lalo. Yan, lalo na kung lalawak pa ang adoption ng XRP-Fi. Habang lumalaki po ang ecosystem at nagiging popular ang staking, mas nagiging kapani-paniwala ang posibilidad ng mas mataas na presyo. Kaya ang market impact po nito ay kung tuloy-tuloy ang confidence ng mga malalaking analysts at saka investors, mas maraming traders ang susunod. At kapag mas marami ang holders na umaasa sa mas mataas na presyo, mas lalo pang lalakas ang demand kay XRP. Yan, bilang panghuli ay sa aking pananaw, ang diskarte po ni Ginong Mason ay nagpapakita na si XRP ay hindi lamang para sa short-term trading. Ang kanyang DeFi ecosystem ay nagbibigay po ng bagong dahilan para mag-hold at kumita ng passive income. Kapag mas marami po ang nag-stake kaysa magbenta, magiging mas matatag ang presyo ng XRP. Para po sa mga traders, magandang pag-isipan kung paano po makikinabang sa staking strategies. Pero syempre, dapat pa rin maging maingat dahil ang DeFi ay may kaakibat na risk. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.